Hi plant people, good day. Welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay iriripat ko na pala itong ating Brinks Blue. Yan. So dahil napakalaki na niya guys, iriripat ko na siya. Ayan, maglalagay lang ako ng gloves. So napakalaki na kasi guys ng Brinks Blue natin. At matagal ko na talaga yan guys, gustong iripat. Kaso lang, naghanap ako ng pot na pwedeng bumagay sa kanya. So, may nahanap na ako na pot. So, ito yung pot natin na kulay green. Ayan, ito siya guys. So, ito yung pagreripatan ko sa kanya. Ayan, ito yung kasamahan ng pot na nilagyan natin na cactus. Ayan. So, gagawin ko, anuin ko to guys, tatanggalin natin to. Pero yung mga dating succulents dito guys ay hindi ko natatanggalin. Hayaan ko muna siya. Ito, tsaka itong isang to, itong ating Tolimensis ay iriripat ko rin siya. Ayan. Kadahan-dahanin natin kasi ano na guys yung ano niya oh. Parrot bound nata to. Ayun, grabe na siya. Grabe na pala siya guys. Sobrang ano na yung ano niya, tanggalin ko na yung mga ganyan na leaves. Linisan na natin. Yan na yung time para malinisan siya. Yan, simula nung tinanim ko kasi to dito, dinidilig-dilig ko lang. Minsan hindi ko pa nadidilig kasi doon banda na anuhan siya ng ulan. Wisikan siya ng ulan. Ito yung ating cubic frost. Ang tangkad na niya. Ayan. So, dito ko siya guys ilalagay. So, ayan guys. Dito tayo ililipat ko siya dito. Tanggalin ko lang yung mga niya. Yung dating soil mix na nandito. And haluin natin. And maglalagay ako pala guys ng furadan. So, meron akong dati pang furadan dito na natira. So, ilalagay ko na ito lahat. Lagay ko na lahat. Sayang din kasi. Tapos ito, iano ko na rin. Ito yung pagreripatan natin ng Tolimensis. Yan, ito may alnos compost yung nito guys, yung soil. Mayroon na din siyang furadan. Pero ang gagawin ko ay ihahalo ko muna yung ating soil mix. Ayan. Haluin muna natin. Tapos, ito, yung fresh na rice yan guys, oh, medyo moist. So, lalagyan natin ng soil. And linisan lang natin. Ngayon lang ulit tayo guys nagka-time magripat-ripat kasi nakaraan busy talaga. Ayan, busy ako everyday. Maraming ginagawa dito sa bahay. Wala akong katulong. Wala ang aking husband dito kaya mag-isa lang akong gumagawa ng nag-aalaga ng mga alaga naming hayop. Ayan. Ayan. So, hindi lang pag-garden yung ginagawa natin guys. Marami tayong ginagawa. Oh, tama lang siya dito sa pot na to. Wag lang yung sobrang laki na pot kasi pwedeng ma-stem rot din. So, kapag nag-overgrow na siya, kapag nag-root bound na naman siya guys sa pot na to, pwede naman ulit nating iripat. So, pwedeng tanggalin na lang natin siya dito sa pot na to. Hindi na masisira yung niya, yung ugat niya. Yan, papatuyuin lang natin tapos saka natin siya tatanggalin ng buo. Ganun yung ginagawa ko guys kapag nagre-ripat ako na tama lang yung pot. Pero minsan kapag may pot tayo na malaki na at para hindi na ako ripat ng ripat, ginagawa ko, tinatanim ko na sa malaking pot. So,
Kapag ano naman, control lang tayo sa pagdilig. Yan, ito pwede natin to diligin ng isoak kapag ano na, root bound na yung kanyang roots. Yan. Pag root bound na yung kanyang roots, pwede na tayong mag-pulsok sa ating mga succulents. Pero kapag malaki yung pot, mas maiging control yung pagdidilig natin. Di ba guys? Dagdagan lang natin dito medyo ano. Ayan. Ayan na guys. Oh. Tama lang siya sa pot na to. Ang laki na ni Brinks Blue. Ayan. Kaya siya guys, so. So, ito naman, kukunin na natin to. So, ito guys, siguro, anuhin ko na lang to. Hayaan ko muna yung mga dating succulents na nandito. Yung mga dyan na hindi na nagalaw. Anuhin natin. Meron tayong mga leaf propagation ng ating cubic frost. Itatabi ko lang dun. Tatakpan na kasi ng soil mix. Lumubog. Ayan. Tapos, ito, kukunin ko din to guys. Ayan, oh. Maliit pa to. Alam nyo ba guys, maliit pa to nung nabili natin. Ayan pa lang siya nung nabili natin siya, oh. Ayan, tapos, ngayon, lumaki na. Ayan, oh. Ano din ata tong na to guys. Si Tolimanensis. Rare din itong ating Tolimanensis. So, dito ko siya ilalagay sa white pot na to. Itong pot na to guys, ay na to. Gamit na gamit na. Yan, yung bumili kasi ako guys ng raindrops, dito siya nakatanim. Nung dati pa nasa Metro Manila pa ako. Dito nakatanim yung ating raindrops. Kaya, potted kasi siya guys. Nabili ko siya sa Quezon City. Ayan. Nilalamove lang kasi before nasa Pasig ako. So, ayan, palalamove lang tayo doon. Dati nakakabili tayo ng mga potted. Ngayon, hindi na ako makabili ng potted kasi hindi na pwede, malayo. Walang dito, Victory Liner, kaya LVC lang yung ating pwedeng padalhan. Ayan siya. So, kailangan natin pantayin. So, ang ginawa ko, diba, ang hinalo ko na sa soil niya yung, yung puradan. Yan na, guys. Meron tayo ditong mga use na lagyan ko lang sa top. Ito yung mga pamis na use na, guys. Pwede nating lagyan sa top para nakakatulong din kasi yung, yung topping sa, sa ating succulents na hindi sila maalog-alog. Yan. Nakakatulong yan guys. So yung mga niriripat ko kasi na succulents, tinatanggal ko yung mga toppings. Yung iba, pero yung iba hindi na, nakahalo na talaga sa soil mix. Ayan siya. Ayan na siya guys, so. Diba? Ito din, lagyan din natin. Para yung, yung leaves din kasi guys, kapag may toppings, hindi nakadirekta sa soil. So, mayroon kasing succulents na kapag nakadikit yung kanilang leaves sa soil, nabubulok kapag diniligan natin, kapag nababasa yung soil nila. Kaya, mas maganda talaga mayroon tayong nilalagay na toppings. Pero, syempre, kung wala naman tayong, pang toppings, dahil mahal din naman talaga ang mga toppings, diba? Kagaya ng okay naman guys, yung pumice stone, makabili ka ng pumice stone na may mura naman talaga. Kaso lang, yung shipping, yung problema, lalo na kung yung location mo ay talagang nasa probinsya at malayo. So, mas mahal pa yung babayaran mong shipping ng pumice stone compare dun sa binabili mong
sa binayaran mo sa Pamistone. Yan. Mas mahal yung shipping fee. Ayan. So, ayan na guys. Ayan. So, ayan na guys, yung naripat natin na Tolimenensis, tsaka yung ating Brinks Blue galing sa ating arrangement na yan. So, mayroon pa tayong iriripat dun guys, yung ating Orange Monroe. So, ito, ang gagawin ko nito guys, mag-a-add na lang ako dito ng succulents kapag mayroon akong mailalagay. So, mag-a-add na lang tayo dyan ng succulents. Hindi ko na yan gagalawin. Ito, lilinisin ko na lang guys yung mga dito, mga succulents natin. Kagaya niyan, may mga dry leaves. So, lilinisin ko na lang yan and mag-a-add tayo ng soil and then mag-a-add na lang din tayo ng succulents para maayos natin ulit sila. Ayan. So, ito, kailangan ko talaga tong iripat kasi gusto ko to guys. Gusto kong mapalaki sila. Yan lang guys. After naman ganito guys, after nating iripat sila, pwede na natin silang paarawan ulit. Yan, pwede natin silang paarawan. Yan, ilagay natin sila sa location na naaarawan sila, may hangin. And then, sa pagdilig naman po niyan ay 1 week bago ko sila diligan. Yan, kasi para naka-recover na yung roots nila. Kasi syempre nagalaw natin yung roots. And then syempre, dapat yung gagamitin natin na soil ay tuyo. Tapos kapag niripat natin sila guys, ay dapat tuyo din sila. Para hindi sila ma-stem rot. So ito naman guys, ay tuyo naman sila. Wala namang problema. Ayan, tuyo naman ito. Yan. So, okay naman yung ating soil. At yung ginamit nating soil ay tuyo din naman. Yan, kaya naman okay lang sila. So, ayan guys, 1 week bago ko sila diligan. And next dilig ulit natin ay 1 week din ulit. 7 days interval yung ating pagdilig. So, ayan guys, every Sunday kasi ako guys nagdidilig. So, ito kapag nadiligan ko na siya ng isang beses after 1 week. So, isasama ko na siya sa ating mga succulents sa pagdilig natin sa susunod. Ayan. Pero kapag ganito, tama-tama lang din muna yung pagdilig natin kasi syempre medyo malaki yung pot and kakaripat lang din natin. Ayan. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!